In the first place po kasi yung health and safety, hindi naman po kasi optional yan. Hindi po ibig sabihin na next month na lang tayo magpa-safety committee, busy tayo. Hindi pwede kasi required yun monthly. Welcome back mga kakwentuhan! Nandito na naman po tayo no, sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Ngayon po, pag tinanong tayo, why is implementing health and safety important? Kayo po, halimbawa, tanongin ko po kayo ngayon, bakit nga ba kailangan magpa-implement ng health and safety sa workplace? Tama po ba? Most likely, ang isasagot po ninyo is syempre, para masiguradong safe ang lahat, to ensure health and safety sa workplace, para ma-prevent ang accidents, lahat makauwi sa pamilya nila ng maayos. Diba? Usually, yun po yung sagot natin. And yun, tama yun, syempre. Okay? Yun naman talaga yung goal. Lahat maging okay. Sabi nga nila, paano ka pumasok sa umaga, ganun ka din uwi sa pamilya mo sa gabi. Or, kung night shift ka, paano ka pumasok sa gabi, ganun ka uwi kinabukasan sa pamilya mo. Na safe pa rin, okay pa din. Pero bukod po doon, ano nga ba talaga ang reason? Why do we need to implement health and safety? Bukod dun sa mga sagot na narinig na natin kanina, why do we need to implement health and safety sa workplace? Alam niyo po ba ng mga employers and ng mga kumpanya po, meron silang 3 obligations na dapat po ay masiguradong magampanan po nila para po sa mga empleyado nila. We have the moral obligation, financial obligation, and the legal obligations. Again, ako po si Reg Basco, pagkwentuhan po natin. Ano ba yung mga obligasyon na yan? Ano ba yung mga halimbawa dyan? And ano ba talaga yung mga dapat responsibilidad ng kumpanya para masiguradong safe po tayong lahat? Number 1 obligation, we have this moral obligation. In a way po kasi, di ba, konsensya ng bawat isa, pagka po mayroong na-aksidente sa workplace. Hindi man ikaw yung direktang nagbibigay ng instruction sa isang tao o sa isang grupo, the fact na alam mong meron kang pwedeng gawin. Ang kumpanya ay meron pwedeng gawin. In a way, konsensya ng bawat isa yan. That's why we have this so-called moral obligation. The duty of care. Kasi po, all employees, dapat po pangalagaan ng kanilang mga employer. Dapat po mabigay yung tamang workplace para hindi po sila na-aksidente or hindi po sila nagkakasakit. Obligasyon po ng kumpanya yan. By providing, yun na nga po, mga tamang gamit, mga tamang trainings, para masiguradong safe ang lahat. Kasi nga po, responsibilidad natin yung mga empleyado natin. Ganun po yan, di ba? So again, dyan nga po papasok yung gusto natin. Lahat sila uuwi sa pamilya nila mamaya ng maayos. Moral obligation. Ngayon po, by protecting our employees or our workers, napapangalagaan din po yung future ng kanilang mga pamilya. So in a way, kung isipin nyo po, responsibilidad din po yan ng kumpanya. Nasiguraduhin, syempre nga po, makauwi lahat. Kasi bawat isang empleyado, bawat worker na nandiyan po, ay may mga pamilyang umaasa yan. Merong magulang or kapatid na kailangang ipagamot, may anak na kailangang pag-aralin. Okay? So lahat po yan. Ako po, nung bago ako sa safety, yan talaga yung nasa isip ko noon para sa mga workers. May mga umaasa bawat isa dyan. Lahat po yan nagsisipag. Lahat po yan gagawin para lang makapag-provide sa mga pamilya po nila. So in a way, kasama po yun sa moral obligations ng mga kumpanya. Dapat isipin po natin, kung meron man tayong instructions na ibibigay sa kanila, is ano bang sasabihin ng pamilya nila kung nandiyan din po. Safe ba yung tatay nila? Safe ba yung asawa nila? Safe ba yung anak nila sa workplace nila? Okay, ako po, yun pa lang makauwi lahat. Everyday po, pag nakikita ko nag-uuwian yung mga workers, tapos maka-okay sila, in a way, achievement na po ng health and safety yun everyday. Na lahat uuwi, lalo na kung nasa high risk kayo, tapos lahat yan uuwi ng maayos. Bawat araw na pumapatak na ganon. That is an achievement po para sa akin, okay? And again, we have this moral obligation, hindi lang po para sa mga empleyado, pati rin po para sa mga pamilya nila. And syempre, bukod po sa mga empleyado natin, workers natin, mga pamilya nila, we also need to take care of the nearby residents or yung mga establishments or mga bahay na malapit po sa workplace natin. Yung mga nakatira o nagtatrabaho sa kalapit sa area natin. We also need to take care of them. Baka may mabagsakan tayo, Or baka magkaroon tayo ng chemical spill, madamay sila.
No? Yung mga ganun ba? So again, hindi lang po moral obligation para sa empleyado natin, we also need to take care of the community. One, lalo na po pag-involve sa magiging activities po natin. Pangalagaan din po natin yung mga nearby residents na malapit po sa area natin. The second obligation, we have this financial obligation. No? Kailangan natin mag-provide, no, number one, ng budget for health and safety. No? Di hamak po na mas okay gumastos sa simula pa lang for accident prevention kaysa naman po kung kailan tapos na at may aksidente na. Di hamak pong mas malaki yung gastos nun, may namatay pa or nasaktan pa, di ba? So, we have this financial obligation. Nasa batas din naman po, no, that we have to provide them the proper PPEs, no, proper trainings, mga tamang equipments, no? And of course, di ba sabi nga rin po sa Republic Act 11058, we need to provide budget para sa health and safety. Hindi po pwedeng wala. So, meron talagang gasto sa safety, hindi mawawala yan. Pero di hamak po kasing mas malaki yung mawawala kapag may aksidente. Akala ng kumpanya madalas is that pag nagkaroon po ng aksidente sa workplace, sasagutin mo lang yung gamot ng tao, ospital ng tao, in a way, babayaran mo yung araw ng tao, babayaran mo yung pamilya ng tao, no? Magbibigay ka ng additional budget para sa kanila, no? Yun po. Or worst case scenario is yung palibing doon sa tao na na-aksidente. Hindi lang po yun ang posibleng costs kapag may accident po tayo. Okay? Mas marami po ang posible pang mawala. Number one, damage to company reputation. Diba? Pag nagkaka-aksidente po tayo sa workplace, no? Posibleng masira yung pangalan ng kumpanya. No? Kaya nga po, di ba, for example, kayo po ay restaurant, tapos nagkaroon ng food poisoning. Di ba po, halos magsara na tayo niyan, baka wala lang kumain sa restaurant natin. O let's say naman tayo po ay planta, tapos madalas pong merong, let's say, napuputulan ng daliri dyan. Baka wala na tayong maging empleyado, wala na magtiwala sa ating kliyente or customer. No? Kunin tayo kasi palagi tayo may aksidente. So, by protecting our employees, in a way na pagyayabangan ng company siya, na safe tong lugar na to. Di ba? It is also one way to market, no, your company, yung health and safety. So, kabaliktaran po, pag madalas tayong magka-aksidente, nawawalan po tayo ng kliyente dahil po sa damage sa company reputation. Ano pa? Yung pong loss po ng natin, ng manpower or yung operations. Siyempre, pag may aksidente, nandiyan yung property damage, no, na could be very costly. Depende po sa nasirang equipment ninyo or kung ano man. Mahinto yung proseso natin, mawalan tayo ng output or product, di ba? Ano pa ba? Mawalan tayo ng manpower. Baka yung na-aksidente is ang hirap palitan. Mag-hire ka na naman ng bago. Kasing galing ba nun yung i-hire mo? Or yung ating mga supervisors, no? Instead na nagsusupervise, nandun po sila sa sa investigation. So, di ba, napakahalaga po, no? That we need to take care of our employees kasi po, posibleng maapektuhan yung buong proseso po ng kumpanya natin. Ano pa? Another possible loss sa atin, penalties. Di ba? Posible pong may mga penalties tayo. No? Kasi alam niyo naman na we have this Oslo, no, na pag hindi ka nag-comply, posible pong may penalties na pwedeng maibigay po sa atin. Diba? So again, we have this financial obligation. Ang dami pong cost. Ang dami pong mas lalong mawawala, no, pag binabaliwala natin yung health and safety. Sabi nga po nila, if you think safety is expensive, try accident. Di hamak po na mas malaki yung mawawala sa kumpanya. No? Kesa po dun sa ginastos na lang sana natin noong una, compliant na tayo, maganda pa yung output natin, safe pa lahat, tuloy-tuloy yung operations. And last, we have this legal obligation. In the first place po kasi yung health and safety, hindi naman po kasi optional yan. Di ba? Meron tayong batas na nagsasabi na mag-comply tayo rito. Di ba? We have the Republic Act 11058, no? Or yun po yung tinatawag, di ba, na an act strengthening compliance with the OSH standards, Occupational Safety and Health Standards, and providing penalties for violations thereof. Diba? No? So, sa ngayon nga po, diba, may pinapatupad tayo, no? Yung implementing rules and regulations ng batas na yan, yung Department Order 252. By the way, wag po kayo mag-alala. Unti-unti natin gagawa ng videos yung DO 252 na yan. Isusunod po natin. Ano ba yung mga laman yan? So, ibig sabihin, hindi optional yung health and safety. Hindi po ibig sabihin na next month na lang tayo magpa-safety committee, busy tayo. Hindi pwede kasi required yun monthly. Sige na, papasukin mo na yung mga tao kahit walang hard hat, okay lang yan. Ngayon lang naman saglit lang.
Diba? So, hindi po optional. So, we have to comply kasi nga po, nasa batas siya. Okay? So, aside po dun sa batas na sinabi natin, no, the Department Order 252, the Republic Act 1158, please also remember na meron tayong labor code, fire code, building code, electrical code, mechanical code, and so on. Na dapat po talagang mapa-implement natin, masiguradong safe ang lahat sa workplace po natin. And nabanggit na rin naman natin kanina, no? Non-compliance would result to penalties. Pwede pong ma-penalize yung kumpanya natin na pwede pong lumaki ng umabot ng 100,000 per day. Diba? Or ano pa, pwede tayong mapastop ng operations. Pa-stop muna tayo, no? Or malala pa nga po is mapasara yung kumpanya natin. So again, hindi po optional ang health and safety, may batas po. We have to comply. We have the legal obligation. So that's it. Okay, so again, sana po, meron na naman po ako nadagdag na bago pong information kahit paano po sa inyo, no? Basta tatandaan nyo lang po, companies, they have these three obligations. Moral, financial, and legal obligation. And again, maraming salamat po. Ako po ulit si Reg Vasco. Di po ako nagmamarunong, di po ako nagmamagaling, nagkukwento lang. Hanggang sa susunod po nating video, salamat.